Tara, himayin natin ang isa na namang nakakabilib na kwento sa likod ng mga pamilyar na lugar. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang nakakamamanghang probinsya sa Pilipinas. Isang lugar kung saan ang naglalakihang bundok ng Sierra Madre ay literal na humahalik sa karagatan. Pag-uusapan natin ang makulay na kasaysayan ng Aurora. Handa na ba kayo? Okay, pasukin na natin ito. Natanong nyo na ba kung bakit nga ba Aurora ang pangalan nito? Kasi, di ba, kapag nakita mo yung kakaibang ganda ng lugar, yung medyo tago siya mula sa kabihasnan at yung mga nag-aalab na babaybin niya sa Pacific Ocean, mapapaisip ka talaga. Paano ba nakuha ng paraisong ito ang pangalan niya? Madalas, isipin natin na ang mga pangalan ng lugar ay galing lang sa mga simpleng salita. Pero guys, ang kwento sa likod ng Aurora, may malalim na twist na nakatago dyan. Kaya umpisahan natin sa unang bahagi, ang bukang liwayan ng Aurora. Alam niyo ba, ang salitang aurora ay galing sa Latin na ang ibig sabihin ay bukang liwayway o pagsikat ng araw. At napaka-fitting nito, di ba? Isipin niyo na lang ang lokasyon niya. Nakaharap ang probinsyang ito sa karagatang Pasipiko. Ibig sabihin, dito unang-unang nasisilayan ang pagsikat ng araw sa buong isla ng Luzon. Kaya maiisip mo, okay, kaya pala aurora para sa sunrise. Makatuwiran, hindi ba? Isang simpleng pagpupugay sa kalikasan. Pero teka, dito na papasok yung nakakagulat na bahagi. Mapapansin ninyo sa slide na ito, may dalawang mukha ang kasaysayan natin. Sa kaliwa, nandyan yung literal na meaning, yung pagsikat ng araw na pinag-usapan natin. Pero sa kanan, nandyan yung totoong pinagmulan. Ang pangalang Aurora pala ay hindi lang basta paglalarawan ng magandang umaga. Ito ay isang napakalalim at personal na tribute para sa isang tanyag na babae sa ating kasaysayan, si unang ginang Aurora Aragon Quezon. Na magdadala sa atin sa ikalawang bahagi, ang pamana ng isang unang ginang. So sino nga ba talaga si Aurora Quezon? Well, hindi lang siya basta asawa ng unang presidente ng Commonwealth na si Manuel L. Quezon, siyang itinuturing na pinakaunang ginang ng Pilipinas. Pero ang mas nakakabilib dito, laking baler siya, ang mismong kabisera ng kasalukuyang probinsya ng Aurora. Nakilala siya bilang isang kampyon ng pagmamalasakit kasi kahit nasa pinakamataas na posisyon na siya sa bansa, hindi niya kailanman nakalimutan yung mga kababayan niya doon sa liblib na kabundukan. Never niyang tinalikuran ang kanyang pinagmulan. At para mas magets natin kung gaano kahalaga ang kanyang pangalan sa mga taga roon, pakinggan nyo itong sipi na ito. Dala ng pangalan ang tibok ng puso ng babaeng nagtanggol sa mga mamamayan ng mga dalampasigang ito. Wow! Ipinapaalala niyan sa atin na ang pangalang Aurora, hindi lang siya basta nakasulat sa mapa natin. Nakaukit ito sa puso ng mga tao dahil sa walang sawang pag-aaruga at pagtatanggol niya sa mga nakatira sa malalayong baybaying iyon. Tingnan naman natin ngayon kung paano nabuo ang mismong probinsya sa ikatlong bahagi, ang daan patungo sa Kasarinlan. Balikan natin saglit yung sitwasyong heograpikal ng lugar. Hindi katulad ng mga kapitbahay nila sa lambak ng Cagayan, ang lugar na ito ay sobrang isolated talaga. Sa loob ng ilang dekada, ang mabatong baybaying ito ay isa lang liblib na subprobinsya ng Quezon, na kilala dati bilang Tayabas. I-imagine nyo yung hirap ng buhay noon. Literal silang nakahiwalay at inilayo ng dambuhalang kabundukan ng Sierra Madre. Pero alam nyo, yung pagkakahiwalay na iyon mismo ang nagtulak sa kanila na magkaroon ng sariling pagkakakilanlan at matinding pagnanais na tumayo sa sarili nilang mga paa. Tingnan natin itong timeline para makita natin kung paano umusad ang kasaysayan nila. Bago mag-1951, considered lang talaga silang part ng Quezon Province. Pero pagdating ng 1951, naging opisyal. Pinirmahan ni Pangulong Elpidio Quirino ang Executive Order No. 435 na nagtatag sa Orolo bilang isang hiwalay na sub-province. Eksakto para parangalanin yung mahal nilang unang ginang. Pero syempre, hindi pa dyan natatapos ang laban. Kinailangan pa ng halos 3 dekada bago dumating ang ika-13 ng Agosto 1979, ang araw kung kailan ganap na naging isang malayang probinsya ang Aurora. Isang mahabang paglalakbay pero sulit na sulit. Kaya kung isusuma natin ang lahat ng ito, heto ang pinakamahalagang punto natin. Nagsisimula tayo sa hakbang 1, yung literal na bukang liwayway kung saan tinatanaw natin ang bukang liwayway sa Pasipiko. Tapos pumapasok tayo sa hakbang 2, yung pag-alala sa hindi matatawarang legacy ni Aurora Aragon Quezon para sa bayang sinilangan niya. Hanggang sa makarating tayo sa hakbang 3, kung saan nasasaksihan natin ang kamanghamanghang pagsasanib ng makulay na kasaysayan at walang katulad na kalikasan. Lahat ng yan ay perpektong nasasalamin sa iisang salita, Aurora.
Bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang malalim na tanong na ito. Sa tingin nyo, na-capture ba talaga ng pangalang Aurora ang tunay na kaluluwa ng hindi pa nasisirang paraisong ito? Pag-isipan nyo, bihirang-bihira na ang isang pangalan ay bitbit ang heograpiya, ang kasaysayan at mismong puso ng isang buong lalawigan. Maraming salamat sa pagsama sa ating paghimay sa kwentong ito. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang mag-follow para hindi nyo palampasin ang mga susunod pa nating explainer tungkol sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.